Ilang mga sir, ngayong araw ay RS 150 yung ating gagawin. Itong motor na to galing pa ng Pampanga. Dinrive niya ito papunta rito sa, sa Quezon City. At malaki na raw yung nagagastos nito mga sir. Tapos try natin paanda rin. Isang concern nito, nagpalit na siya ng buong headlight, head dun sa makina na nagkakahalaga ng 20, pero maingay pa rin. Yan. Sobrang ingay nung makina, lakas malagtik. Pinagawa ito sa kasa mga sir, sa kasa na ewan ko lang kung saan kasa. At ito yung patay mo na rin to, nakawa. Ito yung ipinalit dyan mga sir. Ito yung dati nakalagay. Tingnan natin. Ito yung nakalagay dyan. Halos lahat pinalitan. Kasama yata yung mismo lang. Shell lang talaga. Ito nagkakalaga ng 14,000. Itong mismong shell pa lang. Hindi kasama yung camshaft. Hindi rin kasama yung camshaft holder. Magkakaiba po yung presyo. Kung sasamututalin mo to, aabot ito ng 20 mahigit, mga ganyan. Depende pa rin sa store na pagbibilihan mo. Yan, pinalitan na buo. Kaso same pa rin yung ingay niya. Ngayon, para ma-trace natin kung anong problema nito, kalasin natin ibabaw. Tapos check natin yung tensioner. Baka kasi hindi siya nagpalit ng ng shame, or di kaya hindi nakuha yung saktong sukat ng shame. Pero kung dito mga sir, kung bago naman yung cylinder head natin, dapat sakto-sakto na yung yung shame niyan. Kasi hindi pa rin magbabago. Kalasin natin muna yung fairings nito. Ito na mga sir, tanggalin natin yung fairings, upuan, airbox, at yung radiator. And kita na natin yung yung ibabaw. Yan, siyempre tap din natin. Tap din natin dito. Yan, okay naman yung pagkakatap din mga sir. Kaso pansin ko lang dito. Yan. Kinayod uli. Tapos gagawin natin, tanggalin natin to at kakamayin natin yung cams, parang itataas, up and down natin yung cams. Kapag nakamay natin ng up and down sa may clearance, matik na yun ang may problema. Okay, kapulong, tanggalin mo muna yung tensioner para ma-check natin. Yan, dito naman tayo sa may part. Dito sa may right side. Yan, may gas-gas. Parang iba yung gas-gas dito. Parang may plastic. Pero mamaya, malalaman naman natin mamaya yan. Check muna natin. Tanggalin muna natin yung yung tensioner. Basta dito mga sir, payo ko lang dito kapag overhead cam yung gamit ninyong, o yung gamit yung motor, wag na wag kayong gagamit na aftermarket na lining. Yan lagi ang sakit niyan dito. Kumbaga ialapot niya yung yung langis. Kaya dapat original lagi ang gagamitin niyo dito. Madalas ko ma-encounter yan. Kaya dapat kahit anong langis ang gamitin nyo, basta yung lining nyo dapat original pa rin. Kaya may check natin. Kasi iba kasi yung itim nung langis nya. Yan, sa kasa ito pinagawa din mga sir. At malaki na yun nagastos nya. At may isa akong ginawang ganito, napanood nya. Kaya napunta siya rito. Ito na yung tensioner. Ayan, nilagyan siya ng yung yata to, gasket.
Hindi siya beta gray. Parang triban. Okay, tanggalan na natin. Ibig sabihin, nakarelax na yung timing chain natin. Tapos, malaman natin dito kung may problema yung cam holder. Gagalawin mo lang to. Susundutin mo lang kamay mo niyan. Tapos, up and down mo, up and down. Yan. Tapos yung isa. Yan, wala. Yun. Kaya sobrang ingay pa rin ng motor kahit bago yung cylinder head at bago yung cams, yung ay cam holder. Iingay pa rin. Hindi ko lang kung ano yung ginawa dito mga sir. Siguro hindi maganda yung pagkakalagay o di kaya isa rin kung bakit ganyan yung langis niya. Sobrang itim at malapot. Dahil sa clutch lining natin minsan mga sir, lalo kung aftermarket yung nakalagay dyan, yan lagi ang ito lagi ang pinupuntirya. Kaya wag kayong gagamit ng aftermarket na clutch lining. Na-try ko na ilang beses yan. Di baling mapamahal kayo doon sa original na clutch lining. At least taon ang conservation kaysa aftermarket na mura. Kaso nga lang, maraming sisirain. Yan, parang ganito. Bago na yung cylinder head nito mga sala, bago na rin yung cam holder, bago na rin yung camshaft. Kaso ganun pa rin. Kaya tanggalin na natin to, yung cam holder. 10mm yung size nito. At ito mga sala, magkakaiba po yung haba nila. Bagay, kapag sinauli nyo naman yan, hindi nyo rin siya maipapasok ng buo. Kaya hindi rin kayo dyan malilito mga sir. Pero mas maganda, i-segregate nyo na rin. Okay, tanggalin natin to. Yan, kapag natanggal nyo na yung mga bolts, tapos gaganyanin nyo siya. Dapat flat screw din. Kasi hindi ito kasi basta-basta natatanggal kagad. Yan, basta dito lang kayo magtatanggal. Ito yung cam holder niya mga sir. Kinain. Kaya ang luwag. Tapos tanggalin mo isa. Tanggalin din natin yung cam holder na isa pa. Basta pinaka-importante itong paste, ito yung solo paste nyan sa head natin. Dapat walang gasgas yan. At sakaling konti lang din naman gasgas niya mga sir, nahahabol pa natin sa liha yan. Yung cam holder lang medyo pag malaki ito hindi natin masyadong mahabol. Kasi sa kabila wala naman tama. Kapag ito naman nilihan natin ng ganyan sisikip naman ito lalo. Kaya may machichik natin yan mamaya pag natanggal natin isa. Check natin. Yan, may tama din mga sir. Pero ito nakahabol natin yan. Kaso nga lang talagang ang malaki lang dito yung part dito ng cam holder. Ito, yung part dito ng cam holder. Yun yung nagpapaingay. Tapos iusok mo nga yung konti. Hindi mo man tanggal, iusok mo lang. Iyangat mo. Yan, okay naman yan. Nakakahabol pa naman natin yan. Parang putik yung langis. Yan, okay pa yan mga sara.
hahabol pa natin yan, kunting liha lang yan. Tapos itong itong camshaft naman natin, liha lang din yan na 1,000 para kuminis. Dapat makinis na makinis yan. At problema natin dito yung isang cam holder yan. Tapos mamaya tanongin natin yung may-ari kung anong clutch lining ang gamit nito. Dahil kahit anong gawin nating pag-repair dito, kung ang clutch lining na gamit nito aftermarket, yan talagang sisirain niya pa rin to kahit bago yan. Dahil yung langis niya kasi kapag kamalapot hindi masyadong makaangat sa taas. Ngayon pansin nyo may langis kasi nga bagong gawa pa lang to, kaso nga lang maingay daw kaagad. Yan, tanggalin mo na to. Tapos talian mo na lang yung yung timing chain. Dapat hindi yan malaglag. Madaling dukutin kaso nga lang mahirap maglagay ng kadena doon mismo sa may part ng magneto. Baka kasi pag kumalas doon lang mahirapan. Matik na obligado babaklasin mo ulit yung cover ng magneto, pati yung magneto kakalasin mo din. Kaya kung gusto mong hindi mo na kaklasin doon or iwas ka na sa maraming gagawin, talian mo na lang yan. At madali lang din naman itong mag-tablet mga sir. Yan, tanggalan natin. Tapos yan, tinarihan natin yung timing check. Ayan, check natin yung shame. Pansin ko lang dito parang ang dumi ng pagkakagawa. Ito yung niya Yan, ito mga sila nakukuha to sa liha para kuminis. Gagawin natin dyan para maibalik natin sa dati at hindi gumasto si sir, lilihain lang natin yan. At yung cam holder lang yung poproblemahin natin ito kasi mas malaki yung play kasi nito mga sir, kaya hindi na kaya sa liha. Kapag niliha mo naman ito, mahahabol mo to, kaso nga lang sa kabila naman hindi mo na din mahahabol, sisikip naman na to. Kaya report muna natin sa may-ari kasi iniwan na lang yung unit dito dahil nga umuwi kasi ako ng probinsya, hindi niya ako naabutan kaya iniwan niya na lang. Okay lang mga sir, bali tinatrabaho na natin to dahil na-report naman natin sa may-ari at wala na nga budget yung may-ari nito mga sir, kaya ginawa natin ng paraan dahil andyan din naman yung cam holder na dating pinagpalitan kasi yung cam holder na galing dito yung kakatanggal natin ay sobrang luwag na. Yung cam holder dito na pinagpalitan kahit papano maliit lang yung play nya at ginawa ni Kapulong, pinaliha ko yan dito, and dito hindi natin pinakailaman yun nandito mga sila kasi wala namang tama dahil bagong palit lang din naman tong cylinder head na to ngayon. At lipat tayo sa kabila para makita natin. Ito din sa luma mga sila, ito yung unang parts nito na nasira. Yan, wala nang play kasi ginawa ni Kapulong dyan, niliha niya to yung pinaka surface nito, niliha ng 1,000. Hinabol natin kasi yung saktong sakto rito sa camshaft. Tapos ngayon ang hahabulin naman natin yung nandito kasi ito nilagyan natin ng tornilyo. Yan yung intake.
Ayan, may konti pa. Kunting-kunti na lang. Ganyan yung ginagawa ko mga sir in case na talagang totaling wala ng budget at kaya pang resolbahin. Ganyan yung ginagawa. Kaso nga lang, may katagalan to mga sir. Aabutin talaga to ng buong maghapon dahil sa pagliliha. Yan, kunting-kunti na lang dito. Pero after yung makuha to, kasi ito yung pinakamalaking play. After yung makuha yan, dito yung susunod nyo. Kaya kung sino yung pinakamaluwag, yun muna yung pinakauna-unahin nyo, at yung masikip naman, yung sisikip, yun ang pangalawang isusunod ninyo. Hindi na natin pinakailaman to kasi wala namang problema. Ayan. Tapos yung isa, testing mo rin yung isa mamaya. Kaya medyo may katagalan talaga sa mga sir kapag overhead cam yung nasira kapag niremedyoan. Okay, bali magliliha pa tayo. Kaya sa mga naka RS, CBR, basta naka overhead cam, huwag kayong gagamit na local or aftermarket na lining kasi ganito yung mangyayari, mapapagastos kayo ng malaki kasi kapulong pagod na kakaliha. Okay, konting liha pa uli. Okay, ito mga sir, after natin uli maliha, ayan, hindi na siya umiikot ng ganon at ladang play. Ngayon, susunod natin gagawin, hahabulin natin yung kung dito, tatabasan natin ng konti, lilihain natin uli ng 1,000 na liha para umikot yung cams natin. Kasi pagka hindi natin ginawa yan o hindi natin niliha uli, mahirap yan, mahirap paanda rin, tapos hindi siya nagmiminor pag sobrang sikip, baka nga hindi pa kaya padyakan yan. Kaya lihain natin uli. Ito yung ginamit ni Kapulong na pang ganun uli, pang liha para mahabol natin yung saktong sakto. Lihain natin uli. Okay, ito mga sir, bali natapos na rin tayong magliha or si Kapulong natapos na rin siyang magliha. Okay, ito na tayo sa may part sa may kabila. Okay, dito na tayo. Ito mga sir, ito yung ating niliha na 1,000 hanggang dito. Bali, hinabol natin. At ito pa rin yung niliha natin. Ayan. Kuminis na. Tapos ito yung cams. Ito mga sila na kinis naman na ito. Kasi matagal nating niliha ito. Ito lang yung mahirap kapag ito yung nagkaroon ng problema. Napakahirap magliha. Ngayon i-install na natin para maipakita ko sa inyo na hindi na siya maluwag at pitted na siya. Pag ganito naman mga sir at nagkaroon kayo ng problema, pwede nyong lihain to mga sir. Tapos testing natin at susukatin din natin yung valve clearance nya kung naaayon pa dun sa pinaka standard nya. Tagal lang si Kapulong magliha. Okay, so natin. May pasilip ko sa inyo mamaya yung top din natin. Ilalagay ko muna. Pero dito mga sir, lalagyan nyo siya ng langis dito. Kasi padyak tayo ng padyak tapos hindi pa umaandar or hindi pa umaangat yung langis dito, nagagastusan na. Kaya bago nyo ilagay yung camshaft, lalagyan nyo muna siya ng langis. Pwede mo natin. Tapos turo ko muna sa inyo yung top date mamaya kapag na-install natin. Tayo shortcut ko na para mapabilis tayo. Kasi meron na rin akong video na ganito na ginawa na halos pinakita ko naman din na lahat.
Okay, ito na mga sir, nalagyan na natin yung camshaft, tapos ayan, nilalangisan pa rin natin. At it-update nyo muna dito. Dapat makikita nyo yung guhit, tapos may guhit din dito. Pagtapatin nyo yung guhit saka ito. Pagka na-update nyo na dito, yan, ito yung update ko, yan. Exhaust, dapat pantay dito. Tapos intake, dapat pantay din dito. Tapos ito yung mga timing mark. Yan, tapos exhaust, intake, yan. Okay, lagyan natin para masilip natin. Tapos dito mga sir, mayroon din kayong makikita ang exhaust. Dapat sa exhaust din yan. At dapat hindi nyo rin siya mapagbaliktad. Okay, tapos lagyan natin yung tornilyo. Okay, ito na mga sir. Lagyan natin, tapos alugin natin to. Ayaw, walang alog. Kabila naman. Okay, wala din alog. Tapos siyempre ikutin natin yung cams or kahit na edit natin dito. Ayan. Smooth. Ayan, nagagalaw na. Saka ito, maikpit din yan. Okay, ayan. Tapos ngayon, i-check naman natin yung yung valve clearance. Okay, sukatin natin ang pillar gauge. 16 sa intake. Medyo may kaluwagan kasi nagpalit din yata daw ito ng shim. Yung malaki. Tapos dito naman sa may exhaust, sakto naman na yung sa exhaust natin, kaso nga lang medyo malaki yun sa intake naman. Ayan, malaki yun sa intake. Sa exhaust sakto, kaso sa intake naman tayo magkakatalo. Ayun, kailangan natin magpalit ng shim. Okay, ito na mga sir, at pinapalitan na natin ng shim. At tumawag pa ako ng backup para sa sa sukat ng shim. At ito si sir, si shim master. Yan si sir. Pwede siyang i-search sa kanyang page kung nangailangan kayo ng pisa ng RS, shim, cam holder, kahit sa sa head, meron din si sir. Pwede siyang hanapin sa kanyang sa FB page. Search nyo lang yung shim master. Yan, lalabas po yan. Tapos pwede nyo siyang i-PM. At mabilis naman sumagot si sir. Lahat ng gawa ko na RS, kung namumblema ako dun sa cam holder, shim, si sir lang din yung aking kinukontak. At ora mismo, yun, dumarating siya sa saktong oras. Search nyo na mga sir kung sakaling kahit anong overhead cam yung gamit niyo, meron yan si sir. Kahit sa rider, meron din yan si sir. Tapos i-follow nyo na rin siya sa FB page niya para updated kayo dun sa mga benta niya ng mga parts, tapos mga kasi gumagawa rin si sir ng ganito. Tara mga sir, nasimbolo na natin yung makina, naibalik natin naman na lahat na clearings na lang yung kulang nito. At ngayon, papandrayin natin. Nalagyan ko na rin siya ng kulan. At yung request ko na lang doon sa may-ari nito mga sir na kailangan dapat magpalit siya ng clutch lining kasi sayang yung effort natin dito sa makina kapag once na hindi tayo nagpalit ng clutch lining dahil yun kasi ang nagpapasira dito sa ating cylinder head doon sa cam holder, kaya nagkakaroon siya ng luwag or alog, kaya maingay yung makina. Ngayon testingan natin paanda rin.
I-explain ko lang nito. At para makuha na rin ni sir, yung may-ari nito na taga Pampanga pa. Okay, ito na yung tunog ng makina niya. Hindi na tulad dati sa lumalagapak kapag once na pinaandar. Malamig man o mainit, lumalagapak. Ngayon, ayan, tahimik na yung andar ng makina niya. At itatry naman natin siyang biritin. Uri, lagyan ng gas o bumbay natin. Yan, tahimik din. Kahit sa pagbirit natin, hindi rin mahingi yung makina. Kaya napaka-importante sa overhead cam, kung ganito yung unit natin o ganito yung motor natin, napaka-importante na dapat gumagamit tayo ng original na parts. Huwag yung tatangkilikin yung mga aftermarket. Baka kasi sa aftermarket na nilagay natin, mas lalo tayo mapagastos. Mura lang kasi yung aftermarket compared sa original. Original kasi nito mga sir ay napakamahal. Maabot yata na 4,000 yung parts lining. Tapos isa pa, huwag nyo rin pababayaan sa langis kasi yan ang buhay ng motor natin. Kapag once na napabayaan natin yan, matik din po yan na kahit original yung clutch lining natin na nilagay at napabayaan natin sa langis, sisirain niya pa rin yung block, tatamaan din yung cylinder head natin, mas lalo tayong mapapagastos. Kaya dapat standard pa rin kung ano yung required para sa motor natin, yun pa rin ang dapat natin gamitin. Medyo na shortcut ko lang konti yung ating video mga sir doon sa pagkapalit ng shame. Hindi ko masyadong naitutok doon dahil naging busy kasi ako, minamadali ko rin kasi. At ayun, naging okay naman na siya kapag ganoon kasi mga sir na once na nagpalit tayo or di kaya galing ito sa maingay na makina, matik po yan na kailangan magpalit din tayo ng shame. 4 po yung shame nyan, kabilaan, para makuha natin kasi ginawan lang kasi natin ng paraan, niliha lang natin yung cam holder. Tapos nireset na rin natin to para swabe yung takbo ng motor. Yan, ito na yung motor mo sir, pwede mo nang makuha. At tahimik na rin siya. At ito yung pinagpalitan ni sir. Sayang lang at napagastos lang si sir. Ito mga sir, okay pa to. Okay pa ito. Kasi ang nabanggit yata ni sir sa akin, ito daw yung bago. Ito daw yung bagong cylinder head niya. At yung nakalagay dyan, yun yung dati. Ito binili niya. Ito yung binili niya. Kaso hindi yata nagamit. O nagamit kaso umingay. Kaya ito, pwede pa to. Kahit yung ating itong camshaft, po pwede pa yan. Yung cam holder, ang laki na kasi ng ito yung tinanggal natin kasi kinuha ko rin yung dati niyang nakalagay doon. Ito yung pinalitan natin na sobrang laki. Laki na ng awang nito. Pero nagagawa din naman ng paraan. Tulad ng ginawa natin dyan, talagang totally hinabol natin sa liha. Yan, kaya may paraan, kaya wag muna kayong basta-basta kaagad bibili ng parts kapag ganito yung nangyari. Pero wag nyo na paabutin sa ganon. Mas maganda kung ano yung standard na para sa motor ninyo. Yun pa rin dapat ang gagamitin niyo kasi napakahirap kapag ito yung nasira. Ang mahal ng parts nito. Kaya ngayon babalikan natin yung clearings nya. At pinapaw pa lang yung yung bagyo para makaluwas si sir papunta rito at makuha niya na yung unit niya kasi galing pa lang Pampanga, dinala dito para lang magpaayos, sinadya niya pa. At ayan, natulungan naman natin si sir, napatahimik naman natin yung makina at sulit naman yung kanyang biyahe. Okay, balikan natin yung clearings kasi ginagamit tong motor na to, lalamove, kaya meron siyang ganyang box or bracket. Okay, patayin natin. Tapos talagay natin yung kanyang clearings. Ito mga son, nalagay na natin yung mga clearings nya. Yan, ito yung sticker nito, parang pagkakaalam ko nito, ito yung mga first gen. Yan, ipalikan natin yung clearings. Kompleto naman lahat. Bukod lang dun sa box nya na lalamove.
Okay, ayan, mandar na. Smooth na uli yung tunog ng motor mo, sir. Ayan, pwede mo nang makuha to. Pero request ko lang, sana mapalitan mo ng clutch lining na original para hindi sayang yung effort natin dito sa pagkakagawa ng makina mo. Kahit na maliit lang yung nagastos mo sa akin dito compare mo dun sa pinagpagawan mo, sana mapalitan mo yung clutch lining nya para hindi bumalik dun sa dating problema. Kasi pag aftermarket kasi na lining, sisirain niya uli o lalapot uli yung langis, nahihirapang umakyat yung langis sa head natin, sisirain niya yung cam holder. Ayan. Kung sakali may problema kayo sa RS, ayan, pwede nyo gayahin yung mga sir, o di kaya pwede nyo akong sadyain dito sa ating shop sa number 5, 7th Street, Barangay Mariana, New Manila, Quezon City. Ayan. Okay, tapos na tayo dito mga sir. Maraming salamat.